Tinawag akong kasambahay ng sarili kong anak, sa sarili kong bahay, sa harap ng mayayaman nilang kamag-anak, isang hiya na halos ikamatay ko. Sa loob ng maraming taon, ako ang ilaw ng tahanan, nagtipid, nagluto, naglinis, at nagtaguyod sa lahat, pati kasal at bahay nila. Pero para sa kanila, isa lang akong anino. Umalis akong dala lang ang pitaka ko. Hindi nila alam, iniwan sa akin ni Melanio ang lihim na yaman, mahigit 5 milyong piso sa isang trust fund. Ang minamaliit nilang lola handa nang bawiin ang dangal. Pinalayas nila ako. Ngayon, babawiin ko ang lahat, hindi lang ang bahay, kundi ang respeto. At ituturo ko sa kanila ang aral na hindi nila malilimutan. Naranasan mo na bang maging dayuhan sa sarili mong tahanan? I-like, i-share, at mag-comment saan kayo nanonood. Ang malamig na simoy ng hangin sa labas ng bahay ay tila bumabalot sa akin. Nakaupo ako dito sa aking paboritong recliner, umiinom ng kape, at sa wakas, nararamdaman ko ang kapayapaan. Pagkatapos ng lahat ng taon ng pagsubok, ng pagbibigay, ng pagpapatawad sa wakas, katahimikan. Isang sandali lang naman. Ngunit ang katahimikan na iyon ay biglang nagambala. Ang telepono ko ay tumunog, isang pamilyar na tono na alam kong kay Marco. "Oh, anak," sagot ko, sinusubukang panatilihing kaswal ang boses ko. "Pa," nagsimula si Marco, ang boses niya'y tila may bigat na hindi ko pamilyar. May kakaibang pag-aalangan. May sasabihin lang sana ako tungkol sa Pasko. Napangiti ako. "Naman, anak. Makakagawa pa ba ako ng lechon belly mo ngayong taon? Pauhong hindi ka muna makakapunta sa Pasko ngayong taon." Natigilan ako. Ang init ng kape ko tila biglang lumamig sa aking kamay. "Ano nang ibig mong sabihin, anak, bakit naman? Nandito kasi sina mama at papa ni Isabel. Alam mo naman, mga tagamay nila sila. Gusto nila family bonding lang daw. Sabi nila mas gusto nilang ikaw ay nasa ibang lugar muna." Nasa ibang lugar muna, ang mga salitang iyon ay tila tumusok sa akin. Tumingin ako sa paligid ng aking maliit ngunit malinis na sala. Ang mga larawan ni Marco noong bata pa siya, ang mga alaala ng aking yumaong si Maria, lahat nandito. Sila ang aking pamilya. Sila ang magdedesisyon kung sino ang dapat nasa bahay nila, pa. Naiintindihan mo naman, di ba? Ang boses ni Marco ay halos pabulong na, tila nahihiya. Naramdaman ko ang init na gumagapang sa aking dibdib. Hindi galit. Mas malala pa. Ito'y isang uri ng pagkabigo. Ang aking sariling anak, pinapili niya ang kanyang biyenan kaysa sa sarili niyang ama. Nauunudihan ko, Marco, sabi ko, ang boses ko ay naging mas matatag kaysa sa inaasahan ko. "Sige na. Maligayang Pasko sa inyo." Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tumingin ako sa labas. Malamig ang hangin, pero sa loob ko, may apoy na nagsisimulang umalab. Ang hiya na naramdaman ko ay hindi para sa akin. Ito'y para sa kanila. Ang kaso ng kasambahay at walang utang na loob ay hindi pa tapos. Ito'y nagsisimula pa lamang. May plano na ako. Ang malamig na simoy ng hangin sa labas ng bahay ay tila bumabalot sa akin, isang pamilyar na yakap ng kalungkutan na madalas kong maramdaman sa mga gabing tulad nito. Nakaupo ako dito sa aking paboritong recliner, isang upuang regalo noong pista noon mula kay Maria, ang aking pinakamamahal na asawa. Bumili ako ng bago nitong mga unan kamakailan, upang mapunan ang kaunting pagkakaluma, isang maliit na pagbabago sa aking simpleng pamumuhay. Ang bango ng kape, isang timpla ng Colombian na napili kong ito kamakailan, ay nakalulutang sa hangin, isang bahid ng bagong simula na nais kong maranasan. Ngunit ang kapayapaang ito, tila ba isang panandaliang paghina lamang, bago muling bumalik ang bigat ng kahapon. Pagkatapos ng tawag ni Marco, hindi ko mapigilan ang pagbabalik-tanaw. Ang aking paningin ay tila dahan-dahang lumabo, napapalitan ng mga alaala na tila sariwa pa sa aking isipan. Ang bawat sulok ng bahay na ito, ang bawat piraso ng muebles na nakapalibot sa akin, bawat pagkaing inihahanda ko, na ngayon ay tanging ang sarili ko na lamang ang naghihintay, lahat ay may kwento ng sakripisyo. Ang bahay na ito, na minsan ay naging simbolo ng aking pagpupunyagi, ang aking tahanan na dapat sana'y puno ng tawanan at pagmamahalan ni Maria at ng aming pamilya ngayon. Tila ito ay naging isang malaking testamento sa aking walang katapusang pagbibigay, isang lugar kung saan ang pagmamahal ko ay nauwi sa pagkadismaya. Naalala ko pa noong una kaming nagdesisyong kumuha ng pangalawang mortgage. Si Isabel, ang aking manugang, ay may mga pangarap.
Pa, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng sigla at kagandahan na minsan ay nagpapalambot sa aking puso. Gusto ko po sana ng bagong kusina. Alam niyo naman po, para mas masarap ang pagluluto ko para kay Marco at sa mga bisita natin. Ang bisita na madalas ay ang mga magulang niya. Hindi po kasi bagay sa image natin ang luma, dagdag pa niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagnanais. Bagay natin nakita ko ang aking sarili noong mga araw na yon, pagod mula sa trabaho, pinagpapawisan habang kinakausap ang bank manager. Ang bigat ng mga papeles sa aking kamay ay tila sumasalamin sa bigat ng aking pasya. Ang pangarap niyang granite countertop na makintab, ang mga custom cabinets na mukhang marangya, ang pinakabagong mga appliances na hindi ko naman alam kung paano gamitin ng buo lahat iyon, umabot sa halos 1,000,000 piso. Isang malaking halaga na lumabas sa aking bulsa. Pera na sana ay inilaan ko para sa aking pagreretiro, para sa aming mga plano ni Maria pagkatapos ng lahat ng hirap. Ngayon, ang mga ito ay nakatayo lamang doon, tahimik na saksi sa aking pagkabigo. At ang mga kasangkapan ang malambot na leather sofa na inupuan ni Marco kanina, na parabang wala itong katumbas na halaga sa kanya, na parabang doon na siya lumaki. Ang mamahaling dining set na halos hindi naman nagagamit para sa tunay na pagtitipon ng pamilya, kundi para sa mga handaan kasama ang mga kaibigan ni Isabel na tila ba laging may espesyal na okasyon. Bawat piraso ng mga yon binayaran ko. Gamit ang pera na sana ay para sa aming pagreretiro ni Maria. Tinitipid ko ang aking sarili sa mga simpleng pangangailangan, tulad ng bagong unan para sa aking upuan, ngunit para sa kanila, walang limitasyon ang paggastos. Nakakapagtaka, hindi ba? Masakit isipin. Noong buhay pa si Maria, ang aking Maria ang aming buhay ay simple, ngunit puno ng kabuluhan. Masaya na kami sa aming maliit na bahay noon, puno ng tawanan, puno ng pagmamahalan. Ang mga hapunan namin ay puno ng kwentuhan, ng mga plano para sa hinaharap. Ngunit nang pumasok si Isabel sa buhay ni Marco, parang nagbago ang lahat. Ang aking anak, ang batang lalaki na nakasama ko noon sa paglalako ng aking mga produkto, na nakikipagbahagi ng aking mga pangarap, na ang mga matay laging puno ng paghanga sa kanyang ama ngayon, parang isang estranghero na nakatayo sa tabi ko, isang estranghero na mas pinapakinggan ang salita ng kanyang asawa. Ang mga mata niya, na dati puno ng paghanga, ngayon ay tila may halong pagkamuhi kapag napag-uusapan ang mga bagay na hindi ayon sa kagustuhan ni Isabel. Dito sa aking sala, nakatayo ang larawan namin ni Maria. Ang kanyang ngiti puno ng pagmamahal, ng pagtitiwala. Ang tiwala na ibinigay niya sa akin, ang tiwala na lubos kong ipinagkatiwala sa pag-aalaga sa aming anak. Hinayaan ko siyang manalig sa akin, at ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Ngunit sapat na ba iyon ang pagmamahal na ito na aking ibinigay, na aking isinapuso, nagiging kahinaan ko ba ang aking dedikasyon, ang aking pagiging tapat sa aking mga pangako, nagiging dahilan ba ito para ako ay maliitin? Napabuntong hininga ako, ang tunog ay tila nawawala sa malaking espasyong ito na puno ng mga bagay na hindi naman talaga akin. Ang pagiging ilaw ng tahanan, ang pag-aalaga sa pamilya, ay hindi nangangahulugang maging abo sa huli. Ang sakripisyo ay dapat may hangganan, dapat may kapalit na pagkilala, hindi pagtalikod. Ang pagmamahal ay hindi dapat maging dahilan para alipinin ka, para tratuhin ka na parang walang halaga. Dati, hindi ko ito napapansin. Siguro dahil sa pagmamahal ko kay Marco, o siguro dahil sa pag-asang magbabago rin ang lahat. Ngunit ngayon, kitang-kita ko ang lahat. Ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagmamahal na ibinibigay ko, na walang inaasahang kapalit, at ng pagtingin na natatanggap ko, na puno ng pagmamaliit at pagwawalang bahala. Ang hiya na naramdaman ko kanina, hindi lang ito para sa kanila. Ito'y para sa akin din, para sa pagpapaubaya ko ng matagal, sa paglimot ko sa sarili kong halaga. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala sa akin ng nawala. Ngunit ang pagkawala na ito ay siya ring simula ng aking pagbangon. Ito ang pagkamulat ko. Ang pagkilala na kailangan kong hanapin ang aking sarili, ang aking dangal, bago pa ito tuluyang lamunin ng kadiliman. Pagkatapos ng tawag na yon, hindi ko mapigilan ang pagnanais na muling kausapin si Marco. Alam kong hindi pa tapos ang usapan namin. Mayroon pang hindi nasasabi, isang bigat na hindi niya maibigay. Kaya, kusa akong nagmaneho pabalik sa kanilang magarbong bahay, hindi bilang ama na nagagalit, kundi bilang isang taong nais lamang umunawa. Ang araw ay papalubog na, nagpinta ng kulay kahel at rosa sa kalangitan sa ibabaw ng kanilang malawak na bakuran, kung saan ang mga ilaw ng kanilang malaking Christmas tree ay nagsisimula ng sumilay sa mga bintana.
Ang tahimik na pagpatak ng mga dahon sa hangin ang tanging tunog na maririnig, maliban sa malumanay na musika mula sa kanilang sound system sa loob. Pagpasok ko, sinalubong ako ng bahagyang pagkamangha sa mukha ni Marco. Mukhang hindi niya inaasahan ang aking pagbabalik. Bakit po kayo bumalik, tanong niya, ang boses niya'y may halong pag-aalala at pagtataka. Marco, anak. Kailangan nating mag-usap muli. Tungkol sa Pasko. Tungkol sa sinabi mo kanina, sabi ko, ang aking tinig ay banayad ngunit may determinasyon. Pinilit kong hindi ipakita ang aking pagkadismaya, ang sakit na nararamdaman ko. Naupo kami sa kanilang sala, ang parehong lugar kung saan kami nag-usap kanina. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Isabel at ang banayad na halimuyak ng mga kandila ay naroon pa rin, tila isang paalala ng mundong kanilang ginagalawan. Hinawakan ko ang aking mga kamay, pinipiga ang mga ito upang pigilan ang panginginig. Alam kong kailangan kong maging mahinahon para maintindihan niya ang aking panig. Pa, alam niyo naman po, nagsimula si Marco, bumuntong hininga siya bago magpatuloy. Mahal ko po kayo. Pero si Isabel at ang mga magulang niya, sila po kasi yung tipo na sobrang importante sa kanila ang mga tradisyon. Yung paraan nila ng pagdiriwang. Yung elegance daw po. Ang salitang elegance ay tila binibigkas niya ng may pag-aalinlangan. Gusto nila walang istorbo. Ayaw nilang may anumang makasisira sa mood nila. Pinilit niyang umiti, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sabi ni Isabel, mas maganda daw po kung tayo lang ang magdiwang, o kaya naman, mauna na kayo sa amin. Baka sa susunod na linggo na lang po kayo bumisita. Napatingin ako sa kanya. Nakikita ko ang pagpipigil sa kanyang mukha, ang kanyang pagnanais na mapag-isa ang dalawang mundo niya, ang mundo niya kasama si Isabel, at ang mundo niya kasama ako. Pero ang mga salita niyang iyon, ang mga paliwanag na ito parang mga pira-pirasong salamin na bumabagsak sa aking harapan. Elegance. Tradition. Bawal istorbo. Ang mga salitang iyon, bagamat mahinahon ang pagkakasabi, ay tila bumubuo ng isang malaking pader sa pagitan namin. Nakikita ko ang kanyang pagkalito, ang kanyang pagiging bata pa rin sa kabila ng edad niya, ang kanyang kawalan ng kakayahang harapin ang sitwasyon ng buong katatagan. Hindi siya lumalaban para sa akin. Hindi siya lumalaban para sa kung ano ang tama. Pinipili niya ang madaling daan, ang daan na walang komprontasyon sa biyenan niya. Marco, sabi ko, ang aking tinig ay naging mas malalim, may bahid ng lungkot na hindi ko maitago. Ang pagiging pamilya ay hindi tungkol sa elegance o sa tradisyon na gusto lang ng iba. Ito ay tungkol sa pagtanggap. Pagmamahal. Kahit hindi perpekto ang lahat. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo sa mata. Ang pagtanggap sa kung sino tayo. Sa kung ano tayo. Pa, naiintindihan ko po, pilit niyang sabi, ngunit ang kanyang mga mata ay umiiwas. Talaga ba, anak, tanong ko, ang aking boses ay tila may kasamang pag-aalinlangan. Kung naiintindihan mo, bakit kailangang piliin mo sila, bakit kailangang itaboy ako ang pagiging iba na sinasabi mo, anak, hindi ba iyon ang mismong dahilan kung bakit dapat nila akong kilalanin ang aking kultura? Ang aking pinagmulan, iyon ba ang kinatatakutan nila o kinatatakutan nila ang katotohanan na ang isang tulad ko, isang simpleng tao, ay nakapagpalaki sa isang anak na gaya mo? Ang mga salitang iyon ay lumabas na parang hindi ko na kayang pigilan. Ang pader na binabanggit ko kanina ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa kanya rin at para sa lahat ng mga taong pinili niyang isantabi ang pagiging totoo. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Marco. Tila napagtanto niya ang lalim ng aking mga salita. Ang pagiging iba na sinasabi ni Isabel at ng kanyang mga magulang, hindi lamang ito tungkol sa aking pagka-Pilipino o sa aking mga pinagdaanan. Ito ay tungkol sa pagtanggi nila sa aking pagkatao, sa aking halaga bilang isang tao. Ang pamilya ni Isabel, ang kanilang sariling paraan, ay tila isang pinto na isinasara nila sa sinumang hindi akma sa kanilang pananaw. Isang paraan na punong-puno ng paghuhusga at pagtanggi. At ang aking anak ay hinayaan niyang maging bahagi nito. Tumayo ako, ang aking puso ay mabigat ngunit ang aking isipan ay tila mas luminaw. Sige na, anak. Magpahinga ka na. Mukhang pagod ka rin. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Nang papalabas na ako ng pinto, narinig ko siyang bumulong, halos hindi marinig, papatawad po. Ang salitang iyon ay parang hangin na dumaan lamang. Patawad. Ngunit ang mga sugat na naiiwan ay mas malalim pa kaysa sa mga salita.
Habang nagmamaneho ako palayo sa kanilang tahanan, sa kanilang mundong puno ng panghuhusga, alam kong may isang bagay na dapat kong gawin. Hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa alaala ni Maria at para sa anak na minsan ay naging inspirasyon ko. Ang mga susunod na hakbang ko ay hindi na lamang tungkol sa pagtanggap ng pagtanggi. Ito ay tungkol sa pagpapakita na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano sila kaelegante o katradisyonal ayon sa pananaw ng iba. Pagkatapos kong makipag-usap kay Marco, nagpatuloy ako sa aking araw. Pinilit kong kalimutan ang bigat ng aming pag-uusap. Naghanda ako ng simpleng tanghalian, isang adobo na luto ko. Subalit ang bawat pagsubo ay tila walang lasa, tila ba ang aking isip ay lumilipad, nakakulong sa mga tanong na hindi masagot. Nais kong magkaroon ng kapayapaan, ng kaunting pahinga mula sa ingay ng pag-isip, ngunit ang bawat sulok ng aking tahanan ay tila nagpapaalala sa akin ng mga salita ni Marco, ng mga salita ni Isabel. Ang katahimikan ay tila mas lalong nagpapalakas sa aking pagdududa. Biglang, sa gitna ng aking pag-isip, umalingaw ang tunog ng aking telepono. Ang pangalan ni Isabel ay kumislap sa screen, parang isang babala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking labi. Tamang-tama, bulong ko sa aking sarili. 5 taon na akong naghihintay para sa ganitong pagkakataon. Hinayaan ko itong tumunog ng 4 na beses bago ko ito dahan-dahang sinagot. Gusto kong maramdaman niya ang kaunting pag-aalinlangan, ang paghihintay. Tito Antonio, ang tinig ni Isabel ay parang matamis na lason, ang pamilyar niyang tono na ginagamit niya tuwing may kailangan siya. Narinig ko po ang tungkol sa maliit na misunderstanding niyo ni Marco. Umiling ako, bagamat hindi niya nakikita. Misunderstanding, Isabel, sa tingin ko, walang misunderstanding. Maliwanag mong ipinahayag ang iyong posisyon. Tito, alam kong tila masakit ito, pero kailangan niyo pong maintindihan ang panig ng aking mga magulang. Napaka-tradisyonal nilang tao. May inaasahan silang atmosfera sa mga holidays. Isang atmosfera, tanong ko, ang aking tinig ay kalmado pa rin, subalit sa loob ko ay nagsisimula ng bumalik ang init. At ano ng klaseng atmosfera yan? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Narinig ko ang mahihinang kaluskos ng mga paper bags, tila ba nag-shopping pa rin siya. Malamang, gumagastos ng pera na dapat sanay para sa kanilang bahay. Pera na responsibilidad ko daw, ayon sa kanila. Well, nagsimula siya, ang kanyang tinig ay may bahid na ng pagkamayamutin, hindi po sila sanay sa inyong klase ng luto. Yung mga spicy ninyong pagkain, Tito, at yung malakas na musika. At, Tito Antonio, sila po ay mga edukadong tao. Inaasahan nila ang mga usapan tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan, literatura, sining, alam nyo na. Ang mga salitang iyon ay mas matindi pa sa suntok. 8 taon na akong nagtitiis. 8 taon na akong kinakagat ang aking dila, nilulunok ang mga panlalait para kay Marco. 8 taon na akong nagpapanggap na hindi ko napapansin ang paraan niya ng pagtingin sa akin, na para bang isa akong tauhan na inupahan. Klase ng luto ko, tanong ko, ang aking tinig ay nanatiling kalmado, kontrolado. Ibig mo bang sabihin, ang pagkain na kinakain mo tuwing linggo sa loob ng 3 taon, Isabel, noong kapos pa kayo sa pera ang kare-kare na sinasabi mong nagpapaalala sa iyo ng iyong lola? Iba po iyon. Nagpapasalamat kami noon, pero ngayon kasama ang aking mga magulang. Ngayon, kasama ang iyong mga magulang, hindi mo maaaring hayaang mapahiya ka ng isang simpleng Pilipino sa iyong magarbong hapagkainan. Ang peking tamis ng kanyang tinig ay tuluyang nawala. Huwag po kayong maging Tito Antonio. Hindi ito tungkol sa lahi. Ito ay tungkol sa uri ng pamumuhay sa klas. Ang aking ama ay nagtapos bilang summa cum laude sa Ateneo. Ang aking ina ay nakakapagsalita ng 4 na wika. Nagbabakasyon sila sa Tagaytay sa kanilang resort. Ano ba po ang mayambag nyo sa usapan sa hapagkainan, mga kwento tungkol sa pag-aayos ng tile? Naramdaman ko ang init na rumaragasa sa aking dibdib, ngunit nanatili akong kalmado. Nagtayo ako ng negosyo mula sa wala pagkatapos yumaw ang lolo ng asawa mo. Nakapagbigay ako ng trabaho sa mahigit 50 tao. Mas marami akong binayad na buwis kaysa sa kinita ng ama mo sa pinakamagandang taon niya. Hindi lahat ay pera, Tito Antonio. Ang pinagmulan at pagiging edukado ay mahalaga. At, sa totoo lang, mas naintindihan ni Maria ang kanyang lugar kaysa sa inyo. Ang linya ay biglang naging tahimik. Ngunit ang salitang iyon, ang kanyang pagbanggit kay Maria, iyon ang huling patak.
Nilampasan niya ang lahat ng linya. Ang linya na hindi ko akalaing umiiral hanggang sa tapakan niya ito ng kanyang mamahaling takong. Ano ang sinabi mo tungkol sa aking asawa, tanong ko, ang aking tinig ay bumaba sa isang tonong hindi ko na halos makilala. Sinasabi ko lang po na mas marunong siyang umayon. Hindi siya gumagawa ng gulo. Naiintindihan niya na ang ilang lugar ay hindi para sa kanya. Mahigpit kong hinawakan ang telepono hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Si Maria ay may mas higit na karangalan sa kanyang pinakamaliit na daliri, Isabel, kaysa sa buong angkan mo. Oh, please. Isa lang siyang tagalinis na sinuwerte. At least mayroon siyang kaunting pag-iisip para manahimik tungkol dito. Isabel. Ang aking tinig ay bumaba sa isang antas na nakapangingilabot. Gusto kong makinig ka ng mabuti. Ang pag-uusap na ito ay tapos na. Tapos na tayo sa pagpapanggap na pamilya. Hindi po niyo pwedeng. Tapos na tayo, ulit ko, at tinapos ang tawag. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono sa lamesa, ang aking mga kamay ay nakakagulat na matatag. Sa paligid ko, ang kusina ay tila nagbago, mas maliit, ngunit sa paanong paraan ay mas malinis, tila isang mabigat na pasanin ang inalis sa hangin. Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan, ng kalinawan. Hindi na kailangan pang magpanggap. Hindi na kailangan pang magkunwari. Ang bigat ng lahat ng pagpapanggap ay nawala. Lumakad ako patungo sa aking maliit na mesa sa sulok ng silid, kinuha ang folder na kulay kayumanggi na matagal ko nang iniiwasan. Mga bank statement, mga papeles ng mortgage, 5 taon ng otomatikong paglipat ng pera na nagpatuyo sa aking kaban habang sila ay namumuhay ng marangya. Panahon na para tapusin ang pagdurugo. Ang pagiging ilaw ng tahanan ay hindi nangangahulugang maging basahan. At ang walang utang na loob ay may presyo. Isang presyo na babayaran nila. Pagkatapos kong tapusin ang tawag kay Isabel, nadama ko ang isang kakaibang katahimikan. Hindi lang ang tahimik sa loob ng bahay ko, kung saan tanging ang tiktak ng orasan ang naririnig. Ngunit ang tahimik sa aking puso, isang katahimikan na matagal ko nang hindi naramdaman. Pagkatapos ng lahat ng pasakit, ng lahat ng pag-aalinlangan, ng lahat ng pagtatago sa wakas, ako ay malaya. Ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi madali, ngunit ito'y nagdadala ng malaking ginhawa. Kinuha ko ang telepono, ang numero ng aking bangko, na nasa aking talaan, nag-iisip na kailangan kong ayusin ang isang bagay na dapat ko nang ginawa matagal na. Magandang hapon, dito po si Aling Nena. Paano ko po kayo matutulungan ngayon, wika ng isang boses. Aling Nena, gusto ko po sanang kanselahin ang isang otomatikong pagbabayad, sabi ko. Bago ko ito sinabi, pinag-isipan ko muna, kinabahan ako. Isang pagbabayad na tumatagal ng 5 taon. Sigurado po, Ye Antonio. Ano po ang account number nyo? Binigyan ko siya ng mga numero, nakita ko sa kanyang mga mata, ang kanyang profesionalismo, ang kanyang pagiging seryoso sa trabaho. Nakikita ko po ang paglipat na tinutukoy nyo, Ye Antonio. Halagang 85,000 piso buwan-buwan sa isang account sa pangalan ng bangko. Nagsimula po ito 5 taon na ang nakalilipas. Nais niyo po bang kanselahin ito kaagad? Aling Nena. Kaagad-agad, sagot ko, hindi na nag-aalinlangan. Ang mga salitang iyon ay lumabas na tila isang paghinga, isang paraan upang mailabas ang lahat ng bigat. Tapos na po. Ang paglipat ay nakansela na. May iba pa po ba akong maitutulong sa inyo ngayon? Wala na po, Aling Nena. Salamat po, at ibinaba ko ang telepono. Sa aking sala, ang liwanag ng hapon ay dumadaloy sa mga bintana. Napansin ko ang bagong pintura sa aking mga dingding, isang proyekto na matagal ko nang gustong gawin, subalit hindi ko magawa dahil sa mga gastos. Ngayon, makakapag-ipon na ako. Makakabili na ako ng mga gamit na talagang kailangan ko. Makakapaglakad na ako sa palengke, at makakabili ng mga isda, gulay, at prutas na gusto ko. Ang aking panlasa muli akong magtatamasa ng masasarap na pagkain na aking lulutuin. Ang bawat hakbang ko ay may bagong kahulugan. Ang bawat paghinga ay tila mas malalim, mas malaya. Kinuha ko ang folder na naglalaman ng mga dokumento. Ang mga papeles ng mortgage, ang mga bank statement. Ang mga katibayan ng aking pagiging bukas palad ngayon ay tila mga patunay ng aking pagiging biktima. Naglakad ako patungo sa aking fireplace na matagal ko nang hindi nagagamit. Kinuha ko ang mga papel, inayos ko ito. Unti-unti kong sinindihan ng apoy. Nakita ko ang apoy na sumisiklab, unti-unti nitong nilalamon ang lahat.
Ang mga salita, ang mga numero, ang lahat ng katibayan ng aking paghihirap ay unti-unting naglalaho. Naramdaman ko ang init ng apoy sa aking mukha, isang init na mas mainit kaysa sa mga taong naging bahagi ng aking buhay. Naramdaman ko ang katahimikan. Walang tawag mula kay Marco. Walang tawag mula kay Isabel. Wala nang pangamba. Wala nang pag-aalinlangan. Ang lahat ng iyon ay abo na lamang. Ang paghihirap na lumipas, ang hirap ng pag-isip na akala mo'y walang katapusan. Ngayon, sa pamamagitan ng apoy, nakamit ko ang aking kalayaan. Itinabi ko ang aking mga daliri, nakita ko sa aking mukha, ang pagiging ganap. Sa gabi ding iyon, pagkatapos ng mga nakalipas na taon, naghanda ako ng aking paboritong pansit. Sinundan ko pa ng suman. Kinabukasan, nakita ko ang sarili ko, nakaupo sa aking balkonahe, nagkakape, at nakatingin sa mga kabahayan. Ang mga bahay na dating tila mga hadlang, ngayon, nakikita ko ang mga posibilidad. Ang bawat hakbang ko may bagong posibilidad, may bagong pag-asa, may bagong buhay. Ngayon, ako ay malaya na. Ngunit, habang tinitingnan ko ang mga abo, may isa pang tanong na pumasok sa aking isipan. Ano ang gagawin ko ngayon? Ang araw ng Pasko. Ang mga ilaw sa aming mga bahay ay kumikislap at ang mga batang naglalaro sa kalye. Matagal ko nang hindi nakikita ang ganitong saya sa Pasko, marahil mula pa noong namatay si Maria. Ang aking puso, bagamat nasaktan, ay tila naging mas matapang. At sa aking bahay, ang init ng kape ay mas nagbibigay sigla, na para bang hinihintay ko ang isang bagay na hindi ko pa alam. Subalit, sa kalagitnaan ng pag-aalala ko sa pagluluto ng adobo na isinantabi ko, tumunog ang telepono. Nakita ko ang pangalan ni Isabel na kumislap sa screen. Natawa ako ng bahagya. Akala ko ba tapos na ang lahat na isip ko, ano pa ang kailangan nila? Tito Antonio, magandang umaga po, ang kanyang tinig ay tila may tono ng pagkasabik na tila pinilit. Magandang umaga rin, Isabel, sagot ko, sinisikap na panatilihin ang isang neutral na tono. Tito, pupunta po kasi dito ang aking mga magulang galing Maynila. Kukunin po sana namin sila sa airport. Kaso, wala po kaming service. Pwede po bang kayo na lang po ang kumuha sa kanila? Tila ba isang suntok sa aking sikmura? Isang bagong hamon, isang bagong pagsubok, isang bagong pag-abuso. Matapos ang lahat ng nangyari, matapos ang aking pagtanggi, sila pa rin ay umaasa. Ang aking isip ay mabilis na nagproseso. Isang panibagong pagkakataon. Isang oportunidad. Sa halip na magalit, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa aking labi. Kailan po ang dating nila tanong ko, sinisikap na itago ang aking kasiyahan. Mga 2:00 po, Tito. Flight 447. Sa carousel 3 po sila maghihintay. Sige, Isabel. Susunduin ko sila, sagot ko, ang aking tinig ay tila walang bahid ng anumang emosyon. Talaga po salamat po, Tito. Maganda po sana kung magsuot kayo ng magandang damit, yung kay Marco nung graduation niya. Isang senyales. Sige, Isabel. Walang problema at ibinaba ko ang telepono. Ngayon, ito na ang simula ng aking plano. Isang larong sinimulan nila at ako ay magiging manlalaro. Inilagay ko ang lahat ng aking mga kagamitan. Isang bagong kape, ang panghuli ko ng Pasko, isang mapagsilbihang libro at ang aking telepono. Tinignan ko ang orasan. 9:00 na. 2:00, flight 447, carousel 3. May oras pa ako. Sa loob ng mahabang panahon, nag-enjoy ako. Kumain ako ng almusal, naglaban ng mga damit ko, at nag-ayos ng aking buhok. Naglakad din ako sa paligid, at nilamayan ang aking bagong buhay. Ang aking pag-iisa, ang aking kalayaan. 2:15, sinimulan ko ang pagbabalot ng aking sarili. Sa aking pag-alis, nakita ko ang aking sarili, malumanay na nagmamaneho patungo sa airport. Ang mga daan, ang bawat bahay, ang bawat taong aking nakikita, para bang sinasabi sa akin, gawin mo ang nararapat. Sa aking pagdating, nakita ko ang aking sarili, naghihintay sa isang lugar na hindi ko inaasahang pagmamay-ari ko. At sa aking paglabas ang bawat hakbang ko, ay patungo sa isang bagong simula. Ngunit, paano ko tatapusin ang larong ito? Sa araw na iyon ng Pasko, matapos ang aking almusal at pag-aayos ng aking sarili, nagpasya akong magpahinga. Inayos ko ang aking paboritong upuan sa aking balkonahe, kung saan tanaw ko ang mga ilaw sa kalye. Ang araw ay tila nagbibigay ng isang espesyal na liwanag,
isang liwanag na nagpapahiwatig ng mga posibilidad. Sa halip na magmadali, kinuha ko ang pahayagan. Nagbasa ako ng mga balita, naghanap ng mga crossword puzzle. Sinimulan ko ang mga ito at tinapos ko ang mga ito. Ang mga salitang nagbibigay kahulugan. Ang mga salitang nagpapatunay. Ang mga salitang nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Sa ganitong simpleng gawain, natuklasan ko ang isang bagay. Ang panahon ay tumigil. Ang pagmamadali ay nawala. Ang mundo ay naging tahimik. Tiningnan ko ang orasan. 2:40. Ang flight 447, carousel 3. At sa aking puso, isang munting ngiti ang sumilay. Ibinaba ko ang pahayagan. Nagsimula akong maghanda ng kape. Ang bango ng kape ay tila nagpapakita ng aking kalayaan. Isang kalayaan mula sa lahat. Sa bawat pag-inom ko ng kape, nadama ko ang kapayapaan. Ang aking telepono na natiling tahimik. Hindi ko ito sinagot. Hindi ko nais na guluhin ang aking kapayapaan. Ang araw ay lumubog na, ang mga kulay kahel at pula ay nagliliwanag sa kalangitan. Sa aking puso, isang kakaibang pag-asa ang sumibol. Sa halip na magmadali patungong airport, nagdesisyon ako. Maglalakad ako sa paligid ng aming barangay. Makikipag-usap sa mga kapitbahay, makikipagkwentuhan sa tindahan. Nagpasya ako na gagamitin ko ang aking oras para sa aking sarili. Sa aking paglalakad, nakita ko ang mga batang naglalaro. Sila ay tumatawa, sila ay masaya. Ang kanilang kaligayahan ay tila nagbibigay sa akin ng lakas. Ang aking puso ay tila gumagaan. 3:30, tumigil ako sa harap ng isang tindahan. Bumili ako ng ilang pandesal at kape. Nakipagkwentuhan ako sa may-ari. Nagtanong ako tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa kanyang mga plano para sa Pasko. Naramdaman ko ang init ng kanyang pakikipagkapwa-tao. Isang pakikipagkapwa-tao na matagal ko nang hindi naranasan. Ngunit sa aking pagbalik sa bahay ang aking telepono na natiling tahimik. 4:45. Ang aking puso ay tila sumasaya. Hindi ako nagmadali. Sa aking pag-upo sa aking balkonahe, nadama ko ang kasiyahan. Sa wakas, nagawa ko ang aking sariling desisyon. Wala nang magdidikta. Wala nang manguutos. Sa aking puso, ang kasiyahan, ang katahimikan ay bumubuo. Sa aking isipan, alam ko na kung gaano kahalaga ang aking kalayaan. Sa aking pag-iisip, ang mga tanong ay nanatili. Ano kaya ang nangyari sa kanila, ano kaya ang kanilang reaksyon, ngunit hindi ko na yon iniisip. Ang aking sarili, ang aking kaligayahan, iyon na ang aking prioridad. Ngunit sa gitna ng aking kasiyahan, naramdaman ko ang kakaibang pangamba. Alam kong hindi pa tapos ang laro. At sa aking pag-isip, ang laro ay lalo pang nagiging kawili-wili. At kung paano ko ito tatapusin, tila ba magiging isang sorpresa para sa kanila. Sa aking tahimik na gabi, habang natutuwang umiinom ng aking kape at pinapanood ang mga palabas sa telebisyon, biglang may malakas na katok sa aking pintuan. Hindi katok, kundi isang malakas na paghampas, na tila ba gustong gibain ang aking tahanan. Alam ko na kung sino ang nasa kabilang bintana. Ang aking puso ay tila naging mabigat. Huminga ako ng malalim, pinilit na maging kalmado. Sa kabila ng lahat ng ito, kailangan kong maging matatag. Inabutan ko ang pifol. 3 figura ang nagkukumpulan sa aking maliit na beranda, na para bang mga lobo na naghihintay ng pagkakataon. Binuksan ko ang pinto. Si Aling Thelma, ang ina ni Isabel. Napakasama ng kanyang ekspresyon. Nagpatuloy sila, nagmamadali, walang pahintulot, at pumasok sa aking tahanan. Ano ang problema mo, sigaw niya, ang kanyang tinig ay punong-puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay halos sumabog sa galit. Naghintay kami sa airport ng mahigit 3 oras. Sumunod si Mang Ben, ang kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay kulay pula, ang kanyang mga labi ay tila isang manipis na linya ng puot. Si Isabel, lumitaw sa dulo, ang kanyang magarbong Amerikana ay tila kulubot. Ang kanyang make-up tila kumalat. Ginawa mo kaming kahiya-hiya, bulyaw ni Isabel. Wala ka bang ideya kung ano ang ginawa mo? Ang aking tinig, dahan-dahang nakipaglaban sa kanila, ay tila dumadaan sa silk. Pasensya na, sabi ko, ang aking mga mata ay nakatuon sa kanila. Hindi mo ba naisip? Sila ay tumigil sa kanilang pagraranta, nagulat sa aking tono. Hindi ka na pwedeng magsalita dito, amigo.
Pagkatapos ng ginawa mo ngayon. Ito ang aking tahanan, sabi ko, hindi gumagalaw mula sa aking posisyon. At gusto kong umalis ka ngayon. Alin ang gusto mo, tito, tanong ni Isabel. Si Aling Velma, sinabi na maging mapang-uyam. Ginoong Antonio, halatang hindi mo naintindihan ang laki ng iyong pagkakamali. Alam mo, hindi mo maintindihan, sabi ko, nakatingin sa kanyang mata. Napakalaki ng iyong pagkakamali. Hindi ka na pwedeng magsalita, kaibigan. Hindi mo naman alam ang mga pinagdadaanan naming pamilya. Marami kaming koneksyon. Ang pagiging iba na sinasabi mo ay hindi naman isang kadahilanan para maging mapang-uyam, sabi ko. Hindi mo ba alam kung sino ang kinakalaban mo? Matanda huminto siya, ang kanyang tinig ay tila isang pagbabanta. Malalaman mo kung gaano ka nagkakamali. Sumunod si Mang Ben, ang kanyang ngiti ay tila sapat na upang makaputol ng salamin. Sa katunayan, ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan, Ginoong Antonio, at ang sa iyo ay magiging publiko. Sige na nga, sabi ni Isabel, hinawakan ang braso ng kanyang ama. Hindi niya tayo karapat-dapat sa ating oras. Sa aking tinig, tila dumadaan ang mga salitang aking sinasabi. Umalis kayo, sabi ko, tinataas ang aking tinig. Umalis kayo ngayon. Umalis sila. Bago sila umalis, si Aling Velma ay lumingon. Magkakamali ka, Ginoong Antonio. Tandaan mo yan. Isinara ko ang pinto at tinakpan ko ito ng matindi. Sa bintana, pinanood ko sila habang sila ay pumapasok sa kanilang upahan, na nag-uusap pa rin sa kanilang mga sarili habang sila ay umalis sa kadiliman ng Disyembre. Ang aking tahanan ay naging mas malinis. Ang kanilang presensya ay tila nag-iwan ng isang batik na ngayon ay tila nawawala. Ngunit, ang kanilang mga salita ay tumatagal sa katahimikan. Publikong mga kahinatnan. Mahahalagang tao. Connection. Bumalik ako sa aking sala, kinuha ang aking kape, na mainit pa rin sa kanyang tasa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buong gulo na ito, naramdaman ko ang isang bagay na maaaring pag-aalala. Ngunit ito ay nalampasan ng isang bagay na mas malakas. Ang pag-asa. Sa isang umaga ng Disyembre, habang ako ay nagkakape at nagbabasa ng pahayagan, ang aking mga mata ay natigil sa isang larawan na nasa pahina 3. Hindi ko inaasahan, subalit nakita ko ang aking mukha. Sa isang itim at puting larawan. Lumang larawan mula sa website ng aking kumpanya, na siguro ay 5 taon nang hindi ina-update. Hindi ko inakala na ako ay magiging tampok sa balita. Sa ibaba, isang kwento na naging dahilan upang manlamig ang aking dugo, upang sumiklab ang aking galit. Negosyanteng taga-Spokane, pinabayaan ang matandang mag-asawa sa airport noong holiday storm, sabi ng pamagat. Nakita ko ang sarili ko, sa itim at puti, isang lumang larawan mula sa website ng aking kumpanya, 5 taon na ang nakalipas. Sa ibaba, isang kwento na nagpaginig sa aking dugo at nagpasiklab sa aking galit. Sina Cody at Catherine Jenkins, na bumibisita sa kanilang anak na babae para sa Pasko, ay naiwan ng mahigit 4 na oras sa Spokane International Airport noong Linggo dahil sa hindi pagdating ng miyembro ng pamilya na si Ginoong Dennis Flores para sa paunang ayos na pagsundo. Ang mag-asawa, kapwa nasa kanilang huling 50, ay naghintay sa napakalamig na temperatura habang nagbabala sa rehiyon ang pagdating ng bagyo. Bagyo. Bagyo sa Disyembre. Hindi ko maintindihan. Noon, 52 grado at maaraw. Hindi kami makapaniwala na may magtatapon lang sa amin ng ganon, sabi ni Cody Jenkins, isang retiradong executive sa banking. Paulit-ulit kaming tumawag, ngunit hindi sumasagot si Ginoong Flores. Napilitan kaming sumakay ng taxi na mahal sa mapanganib na panahon. Sa aming edad, ang ganitong pagtrato ay hindi lamang walang konsiderasyon, ito ay mapanganib. Patuloy ang artikulo sa mga panipi tungkol sa aking pag-ugaling hindi tiyak at ang aking kalagayan ng pag-isip. Walang pagbanggit sa pagtanggi sa Noche Buena. Walang konteksto tungkol sa mga kahilingan ni Isabel o sa kanilang mga taon ng paggamit sa aking salapi. Ako ang kontrabida. Ang sinungaling na tumalikod sa mga biyaherong matanda sa isang blizzard na tanging imahinasyon lamang ni Cody Jenkins ang nagmamay-ari. Umupo ako, tumigil. Inulit ko ang pagbabasa ng artikulo, dahan-dahan. Paulit-ulit ko itong binasa. Ang byline, ang may akda, ay kay Patricia Morrison, isang lifestyle editor. Hindi ko kilala ang pangalan, ngunit kilala ko ang estratehiya. Ginagamit ang kanilang mga koneksyon. Ang mga koneksyon sa bangko ni Cody,
upang mailagay ang kwentong ito kung saan ito makakasira sa aking reputasyon. Matalino. Talagang matalino. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang paggalang sa aking mga kalaban. Hindi lamang mga mayayaman at walang pakialam. Sila ay estratehiko. Sila ay nagkukwenta. Nauunawaan nila na sa isang maliit na bayan tulad ng Spokane, ang reputasyon ay mahalaga. Isang artikulo lamang sa pahayagan ang maaaring sumira sa mga dekada ng aking pagsisikap. Sila ay nagdeklara ng buong digmaan. Tiniklop ko ang pahayagan. Inilagay ko sa aking tabi. Ang aking isip ay lumipat na sa paraan ng pagpaplano na nagtayo ng aking negosyo mula sa wala. Inilabas ko ang aking laptop at sinimulang itala ang mga pangalan sa mga search engine. Cody Jenkins, Catherine Jenkins, Isabel Flores. Ang kanilang mga profile sa social media, ang kanilang mga koneksyon, ang kanilang mga gawi, ang kanilang mga kahinaan. Kung gusto nilang maglaro ng chess, ipapakita ko sa kanila kung ano ang hitsura ng isang tunay na manlalaro. Tumingin ako sa kalendaryo. Disyembre 18, 7 araw bago ang Pasko. 7 araw upang planuhin ang isang bagay na hindi nila malilimutan kailanman. Ang mga sumunod na araw ay parang nanirahan ako sa ibang mundo. Hindi sa mundo ni Dennis Flores, ang matandang lalaki na pinayagan ang kanyang pamilya na apihin siya. Ito ang mundo ni Dennis Flores, isang negosyante, isang estratehikong tagapag-isip, isang taong nagtayo ng isang bagay mula sa wala, at hindi papayag na sirain ng isang grupo ng mga taong walang pinag-aralan ang lahat ng aking pinaghirapan sa loob ng 40 taon. Ang aking laptop ay naging punong tanggapan. Ang mga profile sa social media ay pinunan ang aking mga tab, parang mga baraha sa isang mataas na istaka na laro. Si Cody Jenkins, isang retiradong manager sa First National Bank, miyembro ng Spokane Country Club, at isang treasurer ng Inland Northwest Business Leaders Association. Isang lalaki na ginugol ang kanyang karera sa mga posisyon ng pagtitiwala at impluensya, isang lalaki na maraming mawawala. Ang Instagram ni Catherine ay nagpakita ng isang perpektong larawan ng marangyang pamumuhay, mga lonsyon para sa kawanggawa, mga pagtikim ng alak, mga larawan ng bakasyon na may hashtag na blessed life. Ang bawat post ay maingat na ginawa upang ipakita ang tagumpay at pagiging sopistikado. Mga komento mula sa mga kaibigan na pumupuri sa kanyang eleganteng panlasa. Lahat ng ito ay itinayo sa pera ng iba. Ang timeline ni Isabel sa Facebook ay nagkukwento ng tunay na kwento. Mga post tungkol sa aming magandang bahay na may mga larawan ng kusina. Ang aking kusina na binayaran ko. Mga check-in sa mga mamahaling restaurant noong mga buwan na binabayaran ko ang kanilang mga bayarin. Isang status update mula sa nakaraang linggo. Masayang-masaya para sa Noche Buena kasama ang pamilya. Hindi na makapaghintay na ipakita ang aming mga kasanayan sa pagho-host. Ang kanilang mga kasanayan sa pagho-host, ang kanilang bahay, ang kanilang tagumpay. Ang kanilang pagkamakasarili ay hindi matatawaran. Ngunit ang profile ni Michael sa LinkedIn ang nagbigay sa akin ng huling piraso na aking kailangan. Ang kanyang kamakailang aktibidad ay nagpakita ng isang bagong koneksyon. Si Patricia Morrison, lifestyle editor sa Spokane Review. Ang parehong Patricia Morrison na sumulat ng kwento tungkol sa akin. Umupo ako sa aking upuan, minamasdan ang ebidensya na nakalatag sa aking screen. Nagkamali ang mga taong ito ng 3 kritikal na pagkakamali. Una, lubos nila akong minamaliit. Pangalawa, naglathala sila ng kanilang pag-atake. Pangatlo, idinokumento nila ang kanilang pribilehiyong pamumuhay online na lumilikha ng isang perpektong katalogo ng pagpapaimbabaw. Binuksan ko ang isang bagong dokumento at sinimulang mag-type. Hindi isang sagot sa kanilang pag-atake sa media. Isang bagay na mas mahusay. Isang timeline. 5 taon ng suportang pinansyal na dokumentado gamit ang mga bank statement, resibo, at mga kanseladong tseke. Ang down payment para sa kanilang bahay, 2 milyong piso mula sa aking home equity loan. Ang pag-aayos ng kusina nang magpasya si Isabel na ang granite countertops ay mahalaga. 700,000 piso mula sa aking credit card. 60 buwan na bayad sa mortgage ng 85,000 piso bawat isa. Sa pagtatapos ng gabi, nagkaroon ako ng lahat na nakaayos sa isang malaking folder. Ang mga bank statement, resibo, mga larawan. Ang mga larawan mula sa kanilang social media na nagpapakita ng mga pagbili na aking binayaran.
Isang kopya ng artikulo sa pahayagan na may aking mga sulat kamay sa gilid, nagdodokumento ng bawat kasinungalingan. Tumingin ako sa aking kalendaryo. Disyembre 24. Ang Pasko. Ngunit sa aking isipan, hindi. Ito ay ang perpektong araw para sa hustisya. Ang mga araw bago ang Pasko ay tila lumipas ng mabilis na para bang mayroon akong isang misyon na kailangan kong tuparin. Sa aking tahanan na tahimik, nagsimula akong maghanda. Ang aking mga armas, ang aking ebidensya, ang aking katotohanan lahat ay inilabas ko. Inayos ko ang mga bank statement na aking mga pruweba ng 5 taon ng pagbibigay, ng pagtulong, ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Bawat buwan ng bayad ay aking binigyang diin, ang bawat 85,000 piso na naglaho mula sa aking account patungo sa kanila. Ang mga resibo na nagpapakita ng pattern ng aking suporta para sa kanilang marangyang pamumuhay. Inilagay ko ang mga larawan na kinuha mula sa kanilang social media. Si Isabel suot ang mga bagong alahas na binili ko. Ang kanilang mga bakasyon sa mga lugar na hindi ko kayang puntahan. Ang mga mamahaling dekorasyon sa Pasko na ngayong taon ay palamuti sa kanilang bahay. Lahat ng ito, 12 kopya. Para sa bawat bisita. Ang artikulo sa pahayagan na naglalaman ng aking mga salita. Inilagay ko ang aking mga puna sa aking pulang panulat malapit sa mga salita ni Cody na nagsasabi ng mga kasinungalingan. Hindi na lamang ito tungkol sa pagbibigay. Hindi na lamang ito tungkol sa Pasko. Hindi na lamang ito tungkol sa mga pagbabayad ng mortgage. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya. Binasa ko ang kanilang mga profile sa social media. Inaral ko ang kanilang mga koneksyon. Si Marco, ang aking anak, ang kanyang koneksyon sa mga tao. At nakita ko ang koneksyon kay Patricia Morrison. Si Patricia Morrison, ang may akda ng artikulo na gumawa sa akin na parang ako ay isang masamang tao. Isang pagkakataon para sa akin. Isinulat ko ang bawat detalye. Araw-araw, ako ay nag-aayos ng aking mga plano. Kailangan kong tiyakin na ang lahat ay nasa ayos. Kailangan kong tiyakin na walang pagkaligaw. Ang bawat detalye ay mahalaga. At sa mga gabi, bago ako matulog, hinawakan ko ang larawan ni Maria. Maria, ito ang gagawin ko, bulong ko. Para sa atin. Para sa ating dangal. Naging abala ako sa mga paghahanda ko sa mahabang panahon. Sa hapon, nagtatrabaho ako. Sa gabi, nagpaplano. At sa aking pag-isa, nakita ko ang kapayapaan. Ang kapayapaan na aking hinahanap. Tumingin ako sa aking kalendaryo. Disyembre 24. Ang Pasko. Nakasulat. Ito ay ang perpektong araw. Sa gabi ng Disyembre 24, nakita ko ang mga kaibigan ni Isabel. Kilala ko ang kanilang mga mukha. Alam ko ang kanilang pinagmulan, ang kanilang mga gawi. Sila rin ay nabasa ang artikulo. Ngayon na, mayroon ng isang buong mundo ng mga katotohanan. At sa mga araw na yon, naghanda ako ng isang bagay na sana'y hindi malilimutan. Ang gabi ng Noche Buena. Ang mga ilaw sa bahay ni Isabel ay nagliliwanag, nagpapakita ng isang tanawin ng kasayahan. Nakita ko ang mga sasakyan sa kanilang garahe, ang mga bisita na nagtitipon sa kanilang tahanan. Sa mga bintana, nakikita ko ang mga taong nagsasaya, ang mga taong hindi alam ang mga lihim sa likod ng kanilang mga kasiyahan. Inihanda ko ang aking sarili. Maingat kong sinuot ang aking pinakamagandang barong. Isang barong na aking isinuot sa libing ni Maria. Ang aking sarili ay handa na. Inihanda ko rin ang mga armas ko. Ang aking ebidensya. Ang aking puso ay kumakawag. 6:30 ng gabi. Kinuha ko ang aking maleta na naglalaman ng mga katibayan ng aking pagmamalasakit at paghihirap, inilagay ko iyon sa aking sasakyan. Nakarating ako sa kanilang bahay. Ang init ng mga tao, ng kanilang mga ngiti na hindi ko matanggap. Ngunit, sa aking puso, isang bagong layunin ang nag-aalab. Nakaparada ako sa tapat ng kanilang bahay. 6:45. Sakto sa oras. Sa aking pagpasok, naririnig ko ang kanilang mga tawanan. Ngunit, mahal ko, hindi naman ganyan ang ginagawa natin sa ating pamilya, sabi ni Isabel. Sa ating pamilya tawa ko sa aking sarili. Pumasok ako sa dining room, dala ang aking maleta. 12 mukha ang tumingin sa akin, mula sa gulat hanggang sa takot. Si Isabel, natigilan habang hawak ang kanyang baso ng alak.
Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ko, kalmado, inilagay ang aking maleta sa kanilang marble na aparador. Sana'y hindi kayo magulat sa pagdalo ko sa inyong pagdiriwang sa Pasko. Dennis, ito ay hindi na angkop, sabi ni Isabel, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkabahala. Sa totoo lang, sa palagay ko, nararapat lamang na ipaalam ko sa inyo kung sino talaga ang nagbabayad para sa hapunan na ito, para sa bahay na ito, at para sa pamumuhay na inyong ipinagmamalaki, sabi ko. Binubuksan ang aking maleta at naglalabas ng mga dokumento. Nagsimulang magtanong ang mga bisita. Ano ba ang sinasabi niya? Mayroon siyang sakit sa isip, sabi ni Isabel. Marco, tawagan mo ang isang tao. Subalit, hindi ko na sila pinansin. Naglakad ako sa paligid ng mesa, inilagay ang mga dokumento sa harap ng bawat bisita. Narito ang mga record sa bangko, sabi ko. 5 taon ng suporta sa pananalapi, mahigit sa 2 milyong piso sa mga bayad sa mortgage lamang, kasama ang down payment, mga renovasyon, kasangkapan, appliances lahat ng nakikita ninyo sa inyong paligid. Ang silid ay natahimik, maliban sa kaluskos ng mga papel, habang ang 12 tao ay sinimulang suriin ang ebidensya. Nakita ko ang kanilang mga mukha, nagbabago habang sinasaksihan ang mga numero, ang mga petsa, ang hindi maikakailang patunay ng aking pagbibigay at ang kanilang pandaraya. Ito ay, nagsimula ang isang lalaki, nag-iba ang kanyang ekspresyon, habang tinitignan niya ang isang bank statement. Kakaiba. Isabel, bakit hindi mo kami sinabihan tungkol dito? Ang perpektong katauhan ni Isabel ay nag-crack. Mas komplikado pa sa tingin nyo. Nagboluntaryo lang po si Tito Antonio na tumulong. Hindi namin siya hiniling. Sa totoo lang, sabi ko, kinuha ko ang kopya ng artikulo sa pahayagan. Pag-usapan natin kung ano ang inyong hiniling, at kung ano ang inyong sinabi sa media tungkol sa akin. Ang temperatura sa silid ay tila bumaba ng 10 grado. Inilagay ko ang mga kopya ng pahayagan sa mesa, nakita ko ang mga bisita na nakilala ang aking larawan mula sa artikulong hindi maganda. Ngayon, sabi ko, ang aking tinig ay lumalabas ng malinaw sa katahimikan, pag-usapan natin kung sino ang tunay na manloloko sa pamilyang ito. Ang mukha ni Cody ay naging abo. Si Aling Thelma ay nakaupo, ang kanyang baso ng alak ay nalimutan sa kanyang kamay. Ginamit ni Ginoong Jenkins ang kanyang mga koneksyon sa bangko upang itanim ang kwentong ito, patuloy ko, tinapik ko ang pahayagan. Pansinin niyo kung paano ako inilarawan bilang hindi matatag at mapanganib, na pinabayaan ang mga matatanda sa gitna ng lamig ng panahon. Ang panahon ay 52 grado at maaraw, sabi ko. Si Aling Thelma ay nagtanong, Cody, ano ang nangyayari? At sila ay hindi mga turista na natigil. Sila ay mga magulang ni Isabel na pupunta sa hapunan ng Pasko na hindi ako pinayagan dahil hindi ako karapat-dapat sa kanilang kumpanya. Hindi ka namin tinanggihan, Tito, sagot ni Aling Thelma. Ano ang sinabi mo, tanong ko? Pagkatapos ng 5 taon na pagbabayad ng kanilang mga bayarin habang kayo ay tumitingin sa akin dahil sa aking lahi at edukasyon. Wala akong maayos na trabaho, walang sapat na pag-aaral. Ang katahimikan ay nakabibingi. 12 tao na nakatingin kina Cody at Aling Thelma, na may mga ekspresyon mula sa pagkamuhi hanggang sa kahihiyan sa pagkakaroon ng kaugnayan sa kanila. Sinubukan ni Isabel na kontrolin ang kwento. Mga kaibigan, pamilya, ito ay isang usapin ng pamilya na nawala sa kontrol. Hindi, sabi ko. Ito ay huminto sa pagiging isang usapin ng pamilya nang ginawa nyo itong publiko. Nang ginamit nyo ang pahayagan upang atakehin ang aking karakter. Nang kayo ay nagpasya na ang aking reputasyon ay katanggap-tanggap na pinsala para sa inyong pagmamataas. Tumingin ako sa mga mukha. Ngayon, alam na nila kung sino talaga ako. Gusto kong malaman nyo ang katotohanan bago nyo muling mabasa ang tungkol kay Dennis Flores sa pahayagan, sabi ko. Dahil muli nyo akong mababasa. Subalit sa susunod, ito ay ang tunay na kwento. Isinara ko ang aking maleta. Inayos ko ang aking kurbata. Magsaya kayo sa natitirang hapunan nyo. Ito ang huli kong babayaran. Sa aking paglabas, narinig ko ang kanilang mga sigawan, mga tanong, ang tunog ng isang gawa-gawang buhay panlipunan. Ito ang pinakamagandang musika sa Pasko na aking narinig. Dumating ang Martes ng umaga, ilang buwan pagkatapos ng lahat. Iniabot ko ang aking liham. Isang sulat na may tatak ng katotohanan, isang paalala na ang mga aksyon ay may mga bunga. Paunawa ng pagpapahinto, ang nakasulat sa sobre, isang huling kahilingan sa pagbabayad.
Sa loob, 3 buwan ng hindi nagawang pagbabayad sa mortgage, ay hinabol sina Marco at Isabel, tila isang tsunami ng katotohanan. 85,000 piso sa kabuuan. Isang malaking halaga. Hindi na ako nagulat. Inilagay ko ang liham sa tabi ko. Nagsimula akong magbasa ng balita, tila nagbabasa ng tungkol sa panahon na hindi naman ako apektado. Ang aking telepono ay tumunog ng paulit-ulit sa mga linggo. Ang mga tawag ni Isabel ay hinahadlangan ko. Ang mga tawag ni Cody at Catherine na nawala ang kanilang kredibilidad. At kahit si Marco, ang kanyang mga tawag ay hindi ko pinapansin dahil sa halo ng galit at pag-usisa kung gaano katagal siyang lulunok ng kanyang pagmamataas. Ang sagot ay 77 araw. Noong Huwebes ng gabi, kumatok siya sa aking pinto, hindi na ang kumpiyansang lalaki na nag-alis sa akin sa Noche Buena, kundi ang isang tao na tila tumanda ng isang dekada sa loob ng 3 buwan. Maitim ang kanyang mga mata, ang kanyang mamahaling barong, na tila kulubot. Ang amoy ng desperasyon ay tumatak sa kanya. Pa, sabi niya nang binuksan ko ang pinto. Kailangan nating mag-usap. Hinayaan ko siyang pumasok, pinagmamasdan ko kung paano siya tumingin sa aking tahanan, na tila nakikita niya ito sa unang pagkakataon. Maganda ang bahay mo, sabi niya, mahina. Ganoon talaga, sagot ko, umupo ako sa aking bagong upuan. Kape. Umiling siya, umupo sa gilid ng aking sofa na parabang natatakot siyang umupo. Pa, gusto kong malaman niyo kung gaano ako nagsisisi sa lahat. Sa Noche Buena, sa artikulo sa pahayagan, sa kung paano ako nagpakita kayo ni Isabel. Ituloy mo, sabi ko. Hindi ko alam ang tungkol sa kwento na pinlanta ni Cody. Sumusumpa ako, hindi ko alam. Hinawakan niya ang kanyang buhok. Diyos ko, pa. Ang mga bagay na sinabi nila tungkol sa inyo, ang paraan ng kanilang pagsasalita, tungkol sa ating pamilya, tungkol sa alaala ni Mama. Ano ang sinabi nila tungkol sa iyong ina? Na mas alam niya ang kanyang lugar kaysa sayo. Na naiintindihan niya ang mga limitasyon. Hindi niya ako matingnan. Dapat sana ay ipinagtanggol kita. Dapat sana ay ipinaglaban kita sa kanila noong mga taon na yon. Sabi ko. Dapat. Tahimik kaming umupo ng matagal, ang bigat ng 5 taon ng pagkakamali. Ang bahay nag-foreclose na, pa, sabi ni Marco. Alam ko. Hindi namin kayang bayaran ang mga bayad kung wala ang. Tumigil siya, na tila napagtanto niya ang tunog nito. Kung hindi dahil sa tulong mo, tapos ko ang pangungusap. Alam ko kung paano ang itsura niyan, Marco. Sumandal ako, tinitiyak na nakatingin siya sa akin. Alam mo ba kung magkano ang pinadala ko sa'yo sa loob ng 5 taon? Tumango siya, malungkot. Si Isabel, kinuwenta niya ito matapos ang Pasko. Ang mga bayad sa mortgage, ang down payment, lahat. Mahigit sa 6 na milyong piso. O pa, napakatawad ko. Hindi ko alam kung paano ko ayusin ito. Hindi mo na maayos yon, anak. Wala na ang pera. Ngunit, ang mas mahalaga, wala na rin ang mga taon. 5 taon na sana'y nakabuo ako ng relasyon sa iyo, sa halip na pondohan ang mga pantasya ng iyong asawa. Alam ko. Alam ko na ngayon. Tumingin siya sa akin, na tila may pag-asa. Pero, pwede tayong magsimula ulit. Pwede ba? Hihilingin mo bang ipagpatuloy ko ang pagbabayad ng mortgage? Ang pag-asa ay namatay sa kanyang mga mata. Pa, malulugi kami sa lahat. Ang bahay, ang respeto sa akin ni Isabel, ang pagkilala ng kanyang mga magulang. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mahahanap mo ang paraan, anak, sabi ko, hindi naman masama. Kagaya ng paghahanap ko kung paano mabuhay nang wala ang anak na rumerespeto sa akin. Kagaya ng pag-aaral kong magdiwang ng Pasko ng mag-isa, habang kayo ay nagdiriwang kasama ang mga taong nag-isip na ako ay hindi karapat-dapat sa inyo. Nagsimula siyang umiyak. Tahimik. Nawala kita, hindi ba? Minasdan ko siya sa mahabang sandali. Ang lalaking ito na aking pinalaki at minahal, na hinayaan ang pamilya ng kanyang asawa na hikayatin siyang ang kanyang ama, ay hindi sapat para sa kanilang samahan. Marco, sabi ko sa wakas. Hindi mo ako nawala. Ibinigay mo ako. Ano ang pagkakaiba? Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Mayroon bang pagkakataon, mayroon bang paraan na maaari mo akong patawarin? Pinatawad na kita, anak. Matagal na, sabi ko. Ngunit, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang bumalik sa dati.
Hindi nangangahulugang magkunwari na hindi nangyari ito, o na itutuloy kong bayaran ang isang pamumuhay na may kondisyon na magpasalamat ako sa mga tirang atensyon mo. Kung gusto mo ng relasyon sa akin, kailangan mo itong itayo mula sa simula. Kailangan mong ipakita ang respeto, sa halip na hilingin na aking kitain. Kailangan mong gumawa ng mga desisyon batay sa kung ano ang tama, hindi kung ano ang madali. Tumingin ako sa kanya. At ibig sabihin, sa susunod na may isang tao, ang iyong asawa, ang kanyang mga magulang, sinuman, nasusubok na alisin ako sa mga pagtitipon ng pamilya, tandaan mo kung sino talaga ang kumikilos bilang pamilya. Tumango siya. Ang bahay, tanong niya. Hindi na problema ko. Umupo ako, pakiramdam ko'y gumaan ang pakiramdam kaysa sa mga taon. Lalaki ka na, Marco. Ayusin mo iyan, gaya ng ginagawa ng mga lalaki. Tumayo siya, ang kanyang mga balikat ay tuwid sa unang pagkakataon mula nang siya ay dumating. Tama kayo sa lahat ng ito, pa. Alam ko. Naglakad siya patungo sa pinto. Lumingon siya. Pa, para sa lahat ng ito. Sa inyong pagtatanggol sa inyong sarili sa gabi ng Pasko. Ipinagmamalaki ko kayo. Mabuti, sabi ko. Baka may pag-asa pa para sayo. Nang siya ay umalis, nagbuhos ako ng fundador at pumunta sa aking beranda. Ang tagsibol ay paparating na sa aming lugar. Ang mga puno ay nagsisimulang mamulaklak, ang hangin ay umiinit sa mga pangako. Sa 4 na buwan, magiging 63 anyos na ako. Si Maria ay 8 taon nang wala sa akin. Nasayang ko ang 5 taon na maging isang basahan para sa mga taong hindi pinahahalagahan ang aking mga sakripisyo. Ngayon, hindi ko na itutuloy ang pag-aksaya sa aking buhay. Ang aking telepono ay tumunog, isang mensahe mula kay Aling Rosa. Hapunan, Linggo. Gustong ipakita sa iyo ng mga bata ang kanilang mga proyekto. Umiti ako at nagtype ako ng sagot. Hindi ko palalagpasin. Ang tunay na pamilya ay natuklasan sa mga taong talagang gusto ka. Ang lahat ng iba pa ay mamahaling dula lamang. At ako ay tapos na sa pagbili ng mga tiket sa mga palabas na hindi ako tinatanggap. Ang fundador ay tila kalayaan. At ang kinabukasan ay kasing liwanag ng nais kong gawin. Ang fundador ay nanatiling malinis. Ang aking tahanan ay tila napuno ng bagong katahimikan. Ang aking puso ay puno ng kasiyahan. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakit, lahat ay lumipas. Sa wakas, nagising ako sa katotohanan. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa kung sino ang iyong kadugo, kundi kung sino ang handang tumanggap sa iyo sa kung sino ka talaga. Ang pagiging masaya ay nasa mga taong nagmamahal sa iyo. At sa mga darating na Pasko, ako ay magdiriwang kasama ang mga taong nagpapahalaga sa aking halaga. Hindi ako kailanman muling magiging kasambahay. Hindi na muling mapapahiya. Ang aking buhay ay nasa aking mga kamay.